Huwag mong isuko ang isang bagay kung pwede mo namang ipaglaban ito. Mahirap maghintay, pero mas mahirap magsisi. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Ito ang kwentong pagmamahalan nila Cassandra at Terence. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng episode na ito. At kung bago ka pa lang sa aming channel, i-click mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa bago naming uploads. Pagpapatuloy pa nga ni Terence, nagkakaganyan ka ba dahil na-reject ka o dahil hindi mo tanggap na ang isang katulad ko ay hindi ka talaga nakikita bilang kaakit-akit? Tanong nga ni Jason na nakatitig sa mga mata nitong si Cassandra. Nakatitig sa kanya na tila naliligaw siya sa kagandahan nito. Saglit na hindi siya makatingin sa malayo. Napakunot noon na lang si Cassandra sabay pag-amin nito, "Oo nga, never pa akong na-reject ng kahit na sinong lalaki. So what is wrong with that?" Sabay lagay ng kamay sa dibdib niya. Hinawakan ng kanang kamay niya ang wine glass. Sabay sabi na nga ni Terence sa kanyang kaibigan, "Tapos ka na bang maging nice guy kay Miss Cassandra? So, can we go now?" Pero bago pa man makaalis, sila Brian at Terence ay tinanong pa nga ni Cassandra kung ano ang numero ni Mr. Brian. Pero pag-uutos naman ni Terence, sabi ko, "Let's go." Nang makitang tila gustong sabihin ni Brian kay Cassandra ang numero ng telepono niya. At matapang ngang utos ni Terence, sabi ko, "Let's go." Palapit na lang palapit ito kay Cassandra. At nang kaunti na lang ang pagitan ng kanilang mukha, ay bulong nito sa babae, "Ngayon lang tayo nagkakilala. And I even don't know anything about you. So please, tigilan mo na rin ang kaibigan ko." Tumalikod na nga ito at naglakad patungo kay Brian na nasa pintuan na. Kinuha ni Brian ang huling sulyap kay Cassandra. Pero malakas na pahabol nga ni Cassandra na, "Siguradong magkikita pa tayo ulit. Tinadhana talagang magkita tayo." Umupo siya na naka-cross legs pagkatapos nga ng diskusyon nila Terence at Brian. Napangiti nga siya nang dahil sa mga nangyari sa una nilang pagkikita ni Mr. Cold-Hearted Guy na si Terence. At naisip nga niya na hindi talaga siya nagtagumpay para ma-seduce siya agad. Pero at least may nagawa siyang mahalagang dalawang bagay. Ang inisin si Mr. Terence at ang kunin ang loob ng kanyang kaibigan. May malademonyong ngiti ang sumilay sa kanyang magandang mukha. Kinagabihan ng sumunod na araw, ani ni Cassandra na nakatingin sa kanyang mommy habang nakaupo sa sofa. "Oh, ma, nauupo ka lang dyan. Wala kang sinasabi. Ni hindi man lang ako in-inform ng maids na pupunta ka pala dito ngayon." Bagamat nasa late 50s na ang kanyang ina, ay mukha pa rin itong bata. Madalas nga ay napagkakamalan lang silang magkapatid ni Cassandra. At sabi naman ng kanyang ina na sinadya niya talagang hindi sabihin na bibisita siya. Dahil alam naman niyang kapag sinabi niya dito ay iiwasan lang siya ng kanyang anak. Pero sabi naman ni Cassandra, "Refuse to meet you? Ma, hindi kita iiwasan. I would never avoid my beloved mom." Hindi nga mawari kung sarkastiko ba niya itong sinasabi sa kanyang ina, sabay yakap nga dito. Pagbibiro pa nga ng ina ni Cassandra na napakakulit pa rin nito at napakasarkastiko kung magsalita. Pero iniba agad ng ina niya ang topic na may seryosong tono at sinabi nga nito na palagi na lang daw tinatanggihan ng babae ang imbitasyon nila na pumunta sa mansyon. Mabilis na kumalas si Cassandra sa yakap ng mama niya. Hindi nga bumibisita sa kanila si Cassandra dahil nga sa kanyang ama.
Gusto kasi nitong mawala ang pinaghirapang company ni Cassandra para nga sumali na siya sa family business nila at doon na mamahala. Palagi siyang sinasabihan ng kanyang ama na magtrabaho sa kumpanya ng pamilya tulad na lang ng kanyang nakakatandang kapatid na babae. Kaya nang sabihin niya sa kanya mga 1 linggo na ang nakalipas na never siyang magtatrabaho sa kanilang family business, ay nagbanta ang kanyang ama na bubuwagin nito ang kumpanya ni Cassandra. At alam niyang seryoso ang kanyang ama. Nang biglang tanong naman ng kanyang ina sa kanya, "Kaya ba nagbibihis ka ng ganyan? Para lang manalo sa kontrata? Para hindi mabuwag ang kumpanya?" Na nakatitig pa nga sa nakalantad na bobelya at mahahabang mapang-akit na binti ng babae. Pero pagdadahilan naman ni Cassandra na wala naman daw masama sa kanyang ginagawa. Ginagawa lang niya ito para sa kanyang pinaghirapang kumpanya. At papatunayan raw niya sa kanyang ama na kakayanin niyang itaguyod ang kanyang business. Pero tanong ulit sa kanya ng kanyang ina, "Wala ka bang nakikitang mali sa pagiging dakilang manloloko ng mga lalaki kapag may gusto kang makuha sa kanila?" Habang nakatuon ang tingin sa walang pakialam na ekspresyon ng kanyang anak. Pero sabi na lang ni Cassandra na tigilan na raw nila ang pag-usapan ang topic na iyon. Sa tinagal-tagal ba naman daw nang hindi nila pagkikita, ay magkwento naman daw ito tungkol sa kanyang naging buhay for the past months. Kaya sabi ng kanyang ina na sige at sasabihin na talaga niya ang rason kung bakit nga siya nagpunta sa bahay ni Cassandra. Binago na nga nito ang kanyang tono na ngayon ay mas palakaibigan na. At bago pa man siya matanong ni Cassandra kung ano ang kanyang ibig sabihin, ay nakita niya ang kanyang mama na naghulog ng isang tumpok ng mga larawan sa sofa. Kaya naman ay tumaas ang kilay ng babae sabay tanong nito, "Para saan to?" Habang inalis ang tingin sa mga larawan at tinitigan ang nakangiting mukha ng kanyang ina. "Pictures! Hindi mo ba nakikita?" Sarkastikong sabi nga ng kanyang ina. Ang tinatanong ko ma, para saan yan? Pagpupumilit naman ni Cassandra. At paliwanag nga ng kanyang ina na iyon daw ang listahan ng mga manliligaw niya na siguradong magugustuhan niya. Lumawak nga ang ngiti ng kanyang ina. At sa isip-isip naman ni Cassandra, tama nga ang kutob ko. Nais na naman niya akong tulungan para magplano ng isang arranged marriage? Pero nakakalokang sa isip-isip pa nga niya. Sa tingin ba niya, maaari niya akong itali sa pamamagitan ng pagpapakasal sa akin ng mga walang kwentang lalaki? Hell no! Kapag ang isip ko ay buo na, mahirap para sa sino man o kahit na kanino pa para magbago ang isip ko. At ipinaliwanag na nga ng kanyang ina ang mga kung ano-ano tungkol sa mga lalaking nasa litrato. O ito, this is the president of MA Enterprises. At maganda din ang pakikitungo ng ama niya sa ama mo in terms of wealth. Pwedeng-pwede kayo. Bakit hindi mo siya bigyan ng chance? Pagmamalaki nga ng ina ni Cassandra. Pero tumawa na lang si Cassandra sabay sabi nito, "So what if kung mayaman siya? Ma, he is twice my age. Hindi ko siya kayang pakasalan." Sabi ni Cassandra na tila naiinis na ang mukha. Pero muling sabi ng kanyang ina, "O ito, siguradong magugustuhan mo ang isang to." Habang pinupulot ang larawan ng isang gwapong batang lalaki na nakasuit. Nakaglases pa nga ito at mukhang matalino. At pagpapaliwanag pa nga ng kanyang ina na may-ari siya ng ospital, isa sa mga pinakamalaking ospital sa bansa. At ito raw ang nag-opera sa kanyang ama nang magkasakit ito. At nakangiti na nga ang kanyang ina dahil akala nito
ay magugustuhan na nito ni Cassandra. Pero pagdadahilan naman ni Cassandra, nakilala daw niya ang lalaking nasa litrato at ang pagkakaalam daw niya ay hindi pa raw ito nakaka-move on sa dating naging fiancé niya na namatay. Kaya sabi nga niya sa kanyang ina na gusto daw ba nitong maging neglected housewife si Cassandra kapag pinakasalan niya ang lalaking yun? Hindi raw siya makapaniwala na parang gusto pa siyang ipahamak ng kanyang ina. Pero sabi naman ng kanyang ina na pagdedepensa, alam mong hindi totoo yan. At sinabi nga nito, na gusto lang niyang magkaroon ng magandang buhay si Cassandra kahit na ano man ang mangyari. At kung ano-ano pa nga ang sinabi ni Cassandra para makonsensya ang kanyang ina at para hindi na siya magpakita ulit kay Cassandra. Sa mga sumunod na minuto nga, ay isa-isa pa ngang ipinakita ng ina ni Cassandra ang mga litrato na andoon. Oh, ito na ang huli, sabi nga niya, na walang pakialam sa ekspresyon na pinapakita ni Cassandra. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para mapalapit kay Cassandra at ipinakita na nga nito ang larawan ng isang lalaki. Guwapo ang nasa larawan. Tinitigan nito ni Cassandra at kinilala niya ito. At alam na nga niya na ito ang rumored number 1 playboy. Sa pagtitig pa nga lang sa kanyang larawan ay malalaman ng buong buhay niya ay laki sa layaw siya. Single siya, guwapo at mayaman. So, interesado ka na ba sa kanya? Tanong nga muli ng ina ni Cassandra. Tila tahimik ngang nagdarasal ang kanyang ina para mapili siya ni Cassandra at huwag itong punahin gaya ng ginawa niya sa ibang ipinakita niya. Naubusan na rin siya ng pasensya at tila hindi na niya kayang maging kalmado pa kapag pati ito ay tinanggihan rin ni Cassandra. Pero biglang bumagsak ang magandang ekspresyon ng muka ng kanyang ina na sandaling umaasa. Dahil ipinaliwanag na nga ni Cassandra na kilala ang lalaking iyon sa pagiging babaero. Sabi nga ni Cassandra sa kalmadong boses. At ipinaliwanag nga muli ni Cassandra nang una niyang hinahanap sa isang lalaki ay iyong tapat. Pero sabi na lang ni Cassandra na pinipili niya ang huling sinabi ng kanyang ina para matapos na lang ang kanilang pag-uusap at ang pangungulit sa kanya. Pero sa isip-isip ng babae, iniisip ba talaga ni Mama na pinili ko siya dahil gusto ko siyang pakasalan? Hell no! Pinipili ko siya dahil mas madali siyang makitungo. After our first meeting, pwede na lang ako magrason. Para hindi na nga matuloy pa ang blind date na yun. Nakakademonyong sabi nga ni Cassandra habang nagpapaalam na siya sa kanyang ina. Samantala, hinihintay pala ni Terence ang tawag ni Cassandra. Ngunit walang dumating na tawag mula sa opisina niya. Sa buong araw, labis na naninibago at nag-aalala naman ngayon si Terence dahil hindi binobomba ng sekretarya ni Cassandra ang kanilang opisina ng tawag. Dahil sa kanyang pagkabalisa, dumaan siya kay Brian. Bakit hindi siya tumatawag? It has been a day since we last met. Kaya nga nagtataka ako ngayon kung bakit hindi man lang sila nagpaparamdam. Malungkot nga at nagtatakang tanong ni Terence. Kitang-kita ni Brian ang lungkot sa buong mukha ng lalaki habang nagsasalita siya. Mahirap para kay Terence na ipakita ang kanyang emosyon at ngayon ay ginagawa niya ito. Hindi nga mawari ng kanyang kaibigan kung mag-aalala ba siya o matutuwa dahil sa wakas ay nagpapakita ng nararamdaman ang lalaki. Pero prangkang sagot na lang ni Brian sa kanya. Baka kaya hindi siya tumatawag dahil nawalan na siya ng interes sa'yo. Baka naman kasi masyado kang nagpakipot sa mga kilos mo nung isang araw. Malay mo, na-offend siya. Inilabas nga ni Brian ang kanyang sariling opinyon. Pero pagdadahilan na lang ni Terence
Kahit nawalan pa siya ng interes sa akin, napaka-importante sa kanya ng kontrata. Ito lang kaya ang tanging garantiya para mailigtas ang kanyang kumpanya mula sa kamay ng kanyang ama. Kaya alam kong hindi siya susuko sa kanyang ugali. Sabi nga ni Terence. Pero sabi naman ng kanyang kaibigan na siguro ay binabalewala na rin siya ni Cassandra tulad ng ginawa niya. Dagdag pa nga ni Brian na, malay mo, punishment na niya sa'yo yan. Nakatingin nga ito sa malungkot na ekspresyon ni Terence. Pagbibiro naman ng kanyang kaibigan na kung hindi na lumalapit sa kanya ang babae, ay pwede namang siya ang pasimpleng maghabol dito kung talagang interesado siya. Kaya ay sabi na lang ni Terence, magandang ideya yan. Wala namang akong sinabi na hindi ako pwedeng pumunta sa kanya. Kung hindi siya lalapit sa akin, ako mismo ang gagawa nun. Sabi nga ni Terence na biglang lumiwanag ang kanyang kalooban. Natatawa namang sabi ni Brian sa kanya na nagsasabi lang siya ng kalokohan, pero pumayag naman talaga si Terence. Ganun ka pa talaga tinamaan sa kanya? Tanong pa nga nito. Sabay hinawakan pa nga ni Brian ang noo ni Terence. Hinampas naman ng lalaki ang kamay ng kanyang kaibigan bago pa siya mahawakan nito. Pagkatapos nga ng pag-uusap nila ay umalis na rin ito. Nakahiga ngayon si Terence sa kanyang kama at pagkatapos ngang mag-ayos at magpalit ng kanyang pajama ay tumitig siya sa kisame na may blankong ekspresyon. Kahit na nga ayaw niyang isipin ang tungkol kay Cassandra, ay palagi niya pa rin naiisip ang tungkol sa kanilang pagtatagpo nung isang araw sa bar. Hindi niya makalimutan ang nakakaakit na ngiti ni Cassandra. Ang ngiting sumilay sa kanyang magandang mukha. Maingat na nakaukit sa puso niya ang paraan ng paglalakad at pagsasalita ni Cassandra. Sa isip-isip nga niya, kung sa bagay, yun naman talaga ang plano niya, ang iseduce ako. Kaya siguro nangyayari sa akin to. Lalaki pa rin naman ako, kaya hindi ko maiwasang maapektuhan. Napaisip na lang si Terence habang nakapikit. Tuluyan na nga kayang ipaglaban ni Terence si Cassandra at mapalapit na nga kaya sila sa isa't isa? Alamin natin sa mga susunod na episode. Sabi nga nila, ang pag-ibig ay parang beer, mapait sa simula pero masarap pag sanay ka na at tumatamis habang tumatagal. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay ng kwentong ito at shoutout po sa mga sumusunod. Remedios Solmantil, Emma Oquindo, Maricel Dela, Jules, Yam Borromeo, Julie Bodoy, Evangeline Morillo, Leia, J. Elizalde, Norma Bailosis, Carmela Domingo, Natividad Buen Suqueso, Mon Aguirre, and The Fighter Channel. Shoutout na rin po sa lahat.